Okay guys, so bago ako mag-umpisa sa tutorial na to, ah, konting disclaimer lang. Hindi ako pro sa kung ano man tong pinaggagawa ko pero so far napagana ko naman. I-share ko lang para sa mga hindi pa nakakaalam. So sana may matutunan kayo. Sa mga pro naman natin, kung may suggestion kayo, so welcome din po. So sa ngayon, meron akong existing na piso Wi-Fi at new Wi-Fi combination. So ito yung uh, GoCloud firmware ang nakasalang dito. Firmware ni Sir Japan. Ito yung aking Raspberry Pi loaded with Easy Wi-Fi OS. Yan ang gamit ko for voucher connection or voucher hotspot. Connected siya sa LAN number 1 ni new Wi-Fi. So, naka-VLAN siya, VLAN 15, sige, Easy Wi-Fi. Itong block na to, ito yung ISP natin. Loaded yan with 15 Mbps. So, para pag-test natin mamaya, may idea na tayo na yun yung speed na binigay natin na para sa testing purposes. Itong gray naman na to, nasa connected sa LAN 4 ni new Wi-Fi is connected dito sa ating magiging PPPoE client. So, gamit ko yung TP-Link na WDR7500. Ito naman, nasa LAN 3 ni new Wi-Fi. Connected siya sa ating desktop. So, kaya makikita nyo, i-access natin mamaya yung adapter natin. So, nasa adapter natin siya. Ayun, syempre ang ating Raspberry Pi with Easy Wi-Fi na nasa. By the way, yung vacant na yon is para sa access point ni Easy Wi-Fi outdoor. So, lalagyan natin yan ng EW71. And then yun nga, so sa LAN 1 is yung ating Raspberry Pi. Okay, so diretso na tayo sa ating desktop. So, ayan, so nandito na tayo sa ating desktop. So, ipakita ko lang, ito yung setup plan ko na sa tingin ko ay mag-work sa aking area. So, may existing na ako na piso Wi-Fi gamit ang Raspberry Pi loaded with Easy Wi-Fi OS. At saka ang new Wi-Fi with GoCloud firmware ni Sir Japram. Sa ngayon, wala pa akong available na ito, na Compass. So, parating pa lang. Yun nga, yun. At the moment, gamit ko yung built-in Wi-Fi ni GoCloud. So, voucher type lang ang meron ako. So, hindi ko na kailangan ng coin slot. So, kagaya nung nakita nyo kanina, dun sa ating physical setup, ito yon. So, VLAN 15 pa rin ang gamit kasi VLAN 15 ang ni-utilize ni Easy Wi-Fi. Sa firmware, gamit ko yung GoCloud Home Router firmware ni Sir Japram. So, kung familiar kayo sa mga firmware niya, marami siyang config. Merong dual ISP, merong VLAN. Sa akin, ginamit ko yung home firmware kasi ako na ang magsiset up ng mga VLAN. So, mamaya makikita natin yan. So, ito yung home network ko. Nasa connected siya sa ating LAN 3. And then, ito yung isa sa matagal ko nang gustong gawin. Sa ngayon kasi, ginagamit ko yung switch para sa wired customer ko. Meron akong 3 wired customer. Ayun, so gusto kong ma-utilize na yung PPPoE server ni new Wi-Fi at GoCloud. So mamaya
Try natin kung mag-succeed ako. Na-try ko kanina pero medyo failed. So hopefully may idea na ako kung saan ako nagkamali. So gagamitin ko yung LAN port niya. Ito yung katabi ng ISP or ng 1 port niya. By the way guys, yung physical port ni new Wi-Fi is baliktad po yun. So, kung titingnan nyo, ang kasunod na port ni 1 or ni ISP or ni 1 port is yung LAN 1, 2, 3, and 4. So, baliktad yon sa firmware ni GoCloud. Ganito ang pagkakasunod-sunod. Sa firmware ni GoCloud, ang susunod sa LAN sa 1 is LAN 4. So, yan na yung sinunod ko. Okay, so VLAN 15, VLAN. Yung Wi-Fi niya, since gagawin kong access point nga yung built-in Wi-Fi ni GoCloud, yun pa rin ang ating VLAN 15. So, magkakasama itong tatlong ito. Okay? So, proceed tayo sa UI ni GoCloud. Okay, so nandito na tayo sa UI ni GoCloud. Kung makikita nyo, ito siya. Wala siyang VLAN. So, yan yung GoCloud firmware, home firmware ni Sir Japran. So, kung hindi nyo alam paano mag-flash nyan, check nyo po ang channel ni Sir Japran. Okay, so, ang unang step na gagawin natin ay, eto, may ginawa akong madali lang. So, since kung na-flash na ninyo yung firmware ni Sir Japran, unahin natin ang switch or tagging. Punta tayo sa network, switch, and then, base doon sa ating guide, si VLAN, gawa tayo ng VLAN 15. Sundan nyo na lang ako, so, para madali tayo. So, itatag natin so, itatag natin dapat si LAN 1 kasi nandito saksak yung ating OPI or Raspberry Pi. Ang tag naman para kay LAN 2 kasi siya yung gagawin nating access point ni Raspberry Pi para sa VLAN 15. Submit. Okay, so tapos na yung ating tagging ng VLAN 15. Ayan, so gawa ulit tayo para sa ating VLAN 21. So sa VLAN 21, so since i-utilize natin yung port number 4 as yun ang magiging natin server ng PPPoE. So gusto ko kasi naka-separate siya kaya ginawan ko siya ng VLAN. So i-untag lang natin siya and then submit. Okay, so ayun, natapos yung ating tagging sa ating VLAN. So refresh natin para masigurado natin na pumasok yung ating tagging. Kung makikita natin, VLAN 15 as per guide natin, ito yon, naka-tag si
LAN 1 and 2 sa VLAN 15. Nakaantag LAN 2 at saka nakatag naman si LAN 1 sa VLAN 15. And then sa ating PPPoE server or nakaantag si LAN 4 sa ating VLAN 21. Okay, so click na lang ulit natin yung submit para masiguradong mag-effect. Ayun, so nag-restart siya pagka submit natin ng ating VLAN. So check ulit natin kung pumasok nga. Ayun, so pasok na pasok. Okay, so balik tayo dito sa main interface niya. So, tapos na tayo dun sa VLAN tagging and punta naman tayo sa ating network. LAN, VLAN. So mag-create tayo dito ng VLAN natin. VLAN 15. 10.0.1. So, yun nga, saan ba natin inilagay yung ating VLAN 15? So, ang main interface niya is yung LAN 1. So, since nasa LAN 1 yung bigyan natin ng IP address na 10.2. Tapos, ito yata, hindi ako sure kung 2.5. Parang 2.5 yata ito eh. Submit. Okay, so isa pa para dun sa ating VLAN 21. So ang ilalagay ko dito ng IP address, lalagyan ko siya ng IP address na 192.168.23.1. netmask, okay. Eto, so since nasa LAN 4 yung plano kong PPPoE server, yan, gusto kong submit. Okay, so nandito na yung dalawang VLAN natin. So since tapos na siya, gusto kong gawa ng DHCP server yung VLAN 21 para kapag may nag-connect, magbato siya ng IP pool. So eto yon, 192.168.23. Gusto ko sa 100 siya sa mag-umpisa. Lagyan na rin natin ng secondary DNS. Okay. So, ayun. Tapos na siya. Punta na tayo sa next step. Create DHCP. Yun, tapos na to. Eto na. Punta na tayo sa PPPoE server. Enable local accounts. So, siguro hindi ko alam kung para saan itong mga pangalan na to, pero itong local IP is lagyan ko siya ng 3. Ito yung gagamitin natin kapag gusto nating i-access itong GoCloud router kapag connected tayo sa access point. So, ayun. And then itong DNS server, default na lang yan kasi automatic naman yan na i-fill ni ISP provider. Itong secondary, hindi ako komportable kung anong yan. So, lalagyan ko na lang ng DNS ni paring Google. Ito na yon, client pool.
So, saan ba siya kukuha ng IP address na ibabato ng PPPoE server natin? So, kanina sinabi natin na VLAN 21. And then, starting IP address 192.168.23.100. Ayan. So, yung capacity niya is 128. So, sobra-sobra siguro yan. And then, yun lang. Submit. Okay. So, since enabled ng ating PPPoE server, next is punta tayo sa account manage. By the way, bago natin gawin yon, check muna natin ang ating speed test. So, yan guys ay, sabi ko kanina, 15 Mbps yung niload ko dyan. So, makikita natin, ito yung built-in adapter kung saan nakakonect yung ating new Wi-Fi. So yan, ito yung aking main ISP or main network. And ito namang USB gigabit Ethernet. Dito nakakabit yung ating test for PPPoE server, yung TP-Link WDR7500. Okay, so yun, meron tayong 15 Mbps. So nandito na tayo sa steps na pag-create ng user account. ito. Kanina 23 yung ginawa ko. So gawin na lang natin itong 23. Kahit ano naman yan, pwede nyong gawin. Pwede nyong sundin. Okay, so account manage. Click lang natin yan. And then create. Set natin as active. Itong username na to, ito yung ibibigay natin sa ating PPPoE client router. So, para gumana or para ma-authenticate niya na kailangan mag-match yung ibibigay natin dun sa kung ano yung nakasulat dito. So, for testing purposes, try natin ito. So, lagay na lang muna natin parehas. Pero of course, pwede nating baguhin yan. Login type, PPPoE, comment, halimbawa kung kaninong unit yan or kaninong customer bahay yan. Maximum device number. So, sa pagkakaintindi ko dito is, dito sa username na to, is ito yung number na kung ilan yung pwedeng gumamit ng username and password. So, set lang natin sa isa. And then, kung magkano yung in-avail ni customer. Let's say, nag-avail siya ng 5 Mbps for 1,000 pesos per month. So, lagyan natin 500. Wala akong idea kung paano itong binding IP group. So, later siguro pwede na nating paglaruan yan or i-test. Okay, so eto kung bakit hindi ako nag-succeed sa unang attempt ko kanina. Kasi hindi ko napalitan kaagad. So, sa unang attempt niyan is 20 or iba yung date. Click nyo lang yung now para mag-update yung oras and date. And then from there, pwede nyo nang palitan yung oras. Let's say 11:11. So, let's say bigyan natin siya ng mag-expire siya ng 11:20. So, meron tayong 9 minutes para tapusin ang tutorial na to. Okay, so 11:20. And then dito sa baba, pwedeng ito yung details ng client. So, pwede nyong i-fill up yan. Contact number, address. So, nasa inyo na. Click lang natin yung submit. So, successfully. So, naka-create na tayo ng PPPoE
account para sa paggamit. So dito, idagdag ko lang dito yung yung notifications na pwedeng ma-notify si client kapag expired na yung kanyang internet. So, saan natin makikita ang notifications? Nandun din lang. Sa enable lang natin, and then expiration reminder. So, bago mag-expire, reminder yan. So, check na lang natin. Will expire soon. Remind in 7 days. Gawin lang natin na 5 days yan. Daily. 9 o'clock. Submit. Okay. So, check natin kung ano ang magpa-pop up kapag binigyan siya ng warning. Alright. So, ayan. Click mo lang yun. So, ito naman kapag expired na. So, ayan. So, ito yung ginawa ko na nung una kong attempt. So, maaring iba para sa inyo pero pwede nyong gawin yan lang. Okay. Ito naman kapag talagang expired na. So, wala na siyang magagawa. Hindi na siya makaka-connect. Notification, hindi ko na to enable. So, pwede nyo enable kung gusto nyo. Okay na sa akin itong dalawang ito. Okay, so, balik tayo sa ating PPPoE server. Check natin na ang walang nabago. Okay, so, check natin sa overview. Ayun, so makikita natin yung ating VLAN 15 at saka VLAN 21. I guess sa side ni GoCloud is yun lang. Siyempre, malalaman natin mamaya yan kapag hindi gumana yung ating actual test. Okay? So, kunin lang natin yung details ng account and password. And then, puntahan natin yung ating PPPoE client. Ito yung ating PPPoE client, yung nakakabit sa USB Gigabit Ethernet. So, i-disable natin yung ating connection sa GoCloud or sa new Wi-Fi. And then, enable natin itong connection natin sa ating PPPoE client. So, ayun. Disabled na yung ating connection sa ating GoCloud. Itong USB Gigabit Ethernet natin, ito yung nakakonect sa ating PPPoE client. Ito yung WDR7500 TP-Link Chinese version. Matagal ko nang gamit to, so medyo kahit wala nang translation na kailangan. So kung makikita natin, wala siyang internet. Ayan, wala siyang internet. So ang gagawin natin is input natin PPPoE environment or UI. So check natin kung mabibigyan siya ng IP ni ayun, ito guys. So hindi ko sure kung anong nangyari, no. Merong biglang nagka-doble-doble yung tagging. So one reason kung bakit hindi ito kumakagat yung IP address niya. So ulitin natin. I-delete natin yung hindi natin kailangan. So parang may idea na ako kung bakit nagka-doble-doble ito. Kasi kanina nung una gumawa muna ako dito, and then pagdating dito sa VLAN gumawa pa ako uli. So tendency talagang nagdoble siya. Pero anyway, at least nandito na, alam ko na yung delete na lang natin yung hindi kailangan. Okay, so ito yung unang ginawa ko kanina.
supposed to be hindi siya nagdoble dapat, pero yun nga, sabi ko sa inyo hindi ako pro. Anyway, at least nakita natin. Punta tayo sa overview, advance. Ayun, si VLAN 15, VLAN 21. Check natin kung may internet pa tayo. Alright, speed test ulit tayo. So ayun, nasa 15 Mbps pa rin. Okay, so ituloy na natin yung ating actual test sa ating PPPoE. I-disable natin itong new Wi-Fi Ethernet natin. Enable natin yung ating network 18. So, check natin kung papasok yung kanyang. Ayun guys, so may internet na siya. Check natin. So, may internet na tayo. Ibig sabihin, successful yung ating. Ayun, so binigyan na niya ng IP address itong ating PPPoE client. Ito yan. So, working siya guys. So, ito na. Ito yung DNS ng ating ISP. So, goods. Si GoCloud ma-access din pala through PPPoE client. So, hindi ko sure kung paano yun ma-disable. Pero, since may ano ka naman, may protection ka naman ng password and ano, so, I think okay na sa akin yan kasi hindi naman makalikot yung aking customer. Okay, so check natin yung speed na binigay natin kanina client natin nito sa unit 305. Ang sabi natin, bigyan natin siya ng 5 Mbps, 5M, 5M. Try natin mag-speed test. So, ayun. Ito yung speed test natin sa 5 Mbps. From the looks of it, I think gumagana siya. And, ayun. Okay, so success tayo sa paggana ng PPPoE server. And what about dun sa PC Wi-Fi side niya? Naapektuhan kaya or bago tayo mag-proceed pala dun, try nating paganahin yung expiry. No? Punta tayo sa account manage. Edit natin yung account. So, ang oras ngayon is 11:37 AM. Try natin ng 11:39 kung madi-disconnect yung kanyang internet. So, ngayon may internet pa tayo. So, by the time na mag-update ito, ayun, success. So, pagpatak ng 39 nito dapat, hindi na tayo makaka-browse ng internet at magpa-pop up na yung kanyang message. So, ayun. So, 11:39 na guys. Check natin kung may internet pa tayo. So, wala na. Gumana na yung ating PPPoE account na ginawa para sa test 1, 2, 3. So, ito yun, no? 11:39. So, oras na sa ayun, nag-pop up na nga. So, ang mangyayari niyan, si customer, kukontakin ka na niya or wala na siyang magawa kundi magbayad. Oh. So, ang kagandahan ng meron kang PPPoE server, kahit wala ka sa bahay, let's say, umalis ka or nakalimutan mo na due date pala, automatic magdi-disconnect na yung connections niya. So, tatawagan ka niyan, i-remind ka niya na merong unsettled account. Sa router mode naman or sa normal router connection, wired connections, okay naman din. Pero, yun lang. Gusto kong since dyan naman yung feature na PPPoE, might as well gamitin na natin. Since hindi naman binabayaran or kasama naman sa binayaran natin yan, gamitin na natin. Okay, so pasok na yung ating PPPoE server. Check natin yung kanyang piso Wi-Fi features naman. So, eto, i-disable ko.
And then itong Ethernet natin kanina na nakakonect sa ating home network, ililipat ko sa access point ni Easy Wi-Fi. Ayun, nalipat na. So, check natin enable. Check natin kung bibigyan siya ng IP address. Ayun, binigyan siya ng IP address. Dapat 10 point something yung, ayun. Eto na nga. Pumasok na ang ating Piso Wi-Fi UI. So, ayan. Nasa home na tayo na ni Easy Wi-Fi admin. Try natin mag-generate ng account. Copy. Ayun, valid yung ating na-generate na code. So, para ma-validate ng gusto, generate pa tayo ng isa pa. Ayun, nadagdagan yung oras natin. Itong Ethernet na to para sa access point. So, connected siya via LAN cable para ma-access ko yung ating portal ng ating Easy Wi-Fi. Ayan, so gumana siya. Makikita nyo naman. Active user. Ito yun. Meron tayong 4 hours. 2 Mbps. Check natin kung 2 Mbps nga. So, naka-disable itong ating TP-Link. So, ito yan. Balikan lang ulit natin yung ating setup. So, at the moment, wala pa ako nito switch. Pero, since gumana naman yung isang PPPoE client natin, I think it's good to go na bilhan ng isang switch. Meron akong switch pero naka-deploy, so hindi ko siya magamit kasi ma-disconnect yung aking mga customer. So I think pag na-actual test ko na, okay na siya. So dito naman, isang option ko dito is pwedeng ito is diretso na dito sa aking TP-Link router, and then yung desktop dito na rin mag-connect. So, option lang kung meron akong iba pang gustong i-connect na mga device, makakatulong ang switch na to. I think diretso na muna ito dito sa ating TP-Link router. And then yung access point naman, sorry, nakalimutan natin i-set up yung ating Wi-Fi sa GoCloud. So, madali lang yan. Para magawa natin yun, punta lang tayo sa basic settings niya. So, encryption, no. Same with 5G. Then, lagay lang natin sa VLAN 15. VLAN 15. So, ang kukunin na niya is yung IP address ni Easy Wi-Fi. Ayan. So, para sa purpose na matest natin yon, try natin mag-connect dun sa, gamitin natin ang ating cellphone para mag-connect sa ating. So, ayun. Eto, nag-generate ako ng code para sa Easy Wi-Fi natin sa ating mobile phone. So, connect ko lang kay Caveman, which is yun yung ginawa nating access point kanina, SSID. Connect. And then, 4SI. X7U. Ayan. So, parehas niyan. Check natin kung magkoconnect siya. Ayun. So far, siguro hanggang dun muna. Pasensya na sa napakahabang video. Salamat at umabot ka dito sa hanggang dulo. Sana may natutunan kayo. Welcome po sa mga comments and sa mga na-miss natin na pointers. Pasensya na kung mayroong nakalimutan. Pero at the moment, okay naman siya. Salamat!